announcement po, no? Itong July 12 hanggang 13 po ay magkakaroon tayo po ng youth conference ito sa ating church. At ating pong sinabihan na si Brother Wilson na katulong po siya para sa preaching sa ating youth conference. Okay, don't forget, July 12, regarding youth conference, ang ating team ay Live for Jesus. Kaya ba, kasi si Brother Dondo, nagkagawa tayo nila ha. Ating tinigyan din yan. Okay, Live for Jesus. At of course, meron pong fee para po sa pagkain. 100 lang isang tao. Amen? Mura-mura. Pira, 100 lang ha. At tayo kakain ng masarap. Amen? Sa ating mga imig, pinag-usapan namin yung pagkain nyo. Sa unang araw, dalawang araw niya. Sa unang araw ay pansit kantong at fried chicken. Merienda, tulong. The next day, okay, una ay kanton, the next day, bihon. Saka fried tilapia. Merienda, banana cue. Mura-mura, di ba? May drinks pa kayo doon, ha? Okay, pag-pray niyo po, amen? July 12, 13, youth conference po yan, ha? Okay, pag-pray niyo po. At yung ating pong mga kapatid sa Lumban ay dito rin po ay makakasama din po natin sila. Okay, pray niyo po si Pastor Maliwan at siya po ay nakaschedule para po sa kanyang bypass operation. Pero na-postpone at na-milestone po siya. Okay. At si June Alfonso ay nasa hospital din, ay blood din. Okay. Mga royal blood ang Baptist. Okay. Sister Yani din, Pwede si Yani, at bukas po yung kanya operasyon. Bukas ano? Okay. Ako sa din ba? Gusto mo Exodus chapter 33. Aklat po ng Exodus chapter 33. The book of Exodus chapter 33, verse number 11, verse number 8 to number 11. Exodus chapter 33. Verse number 8 to number 11. Okay, nandiyan na po kayo? Magkaroon tayo po ng palitan po. Basa Exodus 33, 8 to 11, verse number 8. And it came to pass, when Moses went out unto the tabernacle, that all the people rose up, and stood every man at his tent door, and looked after Moses until he was gone into the tabernacle. And all the people saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door, and all the people rose up and worshipped, every man in his tent door. And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend, and he turned again into the camp. But his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed na out of the tabernacle. Naguhitin niyo po yung ayat na. Ayan ang ating title ngayong pong gabi. The young man. Panginoon, ako yung samahan, ako po yung gabayan, ako po ibigyan mo ng salita sa aking bibig, ako po ibigyan mo ng kalakasan at ang kapangyarihan upang i-deliver ang iyong pong mga salita. Lord, I pray, magawa namin yung nais mo. Mabigyan ka pa namin ng kaluguran. At lahat ito, Lord, ay aking inihahandog sa iyo para sa iyong kapulihan, kadaflaan, at karangalan. Ito yung dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. No, si Joshua dito ay kabataan pa lang. Nakatay po yan? Nasa may kabataan pa lang. No? At
kanyang kasiyahan talaga na paglingkuran yung man of God na walang iba kundi si Moses. Moses. Tapos inyo sa verse 11, the Bible says, but his servant Joshua. You see? Amen? Amen? Yun ang kanyang nagkatakan. You see, napaglingkuran yung lalaki ng Diyos. At ito po yung nag-umpisa, na si Joshua ay young man pala. Now, youth, ang kabataan ay matatawag na treasure and temptation. Are you listening? Are you listening? Youth is both a treasure and what? Temptation. Okay? Treasure. Okay? Bakit? Sabi ng Bible, remember now the Creator in the days of the youth. Treasure because of its what? Strength and vitality. Hindi ba? Ang kabataan ay what? Malakas pa. Hindi ba? Ano pa? Masigla. Ano pa? Treasure sapagkat mayroon pa siyang mahabang panahon. Yung panahon na wala na yung iba. Treasure. But of course, treasure ano yung isa? Temptation. Bakit? Sapagkat yung kanyang flesh, hindi pa gaanong disiplinado. Nakikinig ka sa akin? Amen? Meron siyang laman na minsan hindi pa niya kayang pigilan ano man ang gustuhin. You see, temptation. Alright? Okay, pangalawa, temptation because the devil is what? Seeking and devouring. Anong diablo? Nasa bulang kulang ng kabataan ito, kapag itong kabataan ito ay talaga ay kanyang naibupo, at kanyang pong nabiktima, musuktan, dadalhin ito hanggang sa kanyang katandaan. You follow me, yourself? Are you listening? Temptation, because of what? Satan is what? Seeking and what? Devouring. Diba? Tapos yung mga lion, tsaka yung mga bear, diba? Madalas ang hinahunting yung buya, yung mga batang buffalo, yung mga batang mga usa. Kasi yung mga batang usa kasi mabagal pa yun eh. Kaya yun ang kanyang kaya-kaya. Okay, gusto ko lang, ganun din yung mga wall. Ang mas gusto rin ng kain ay yung mga lamb, yung mga batang tupa pa lang. Ganun din, kabataan natin. Temptation, because the broad way is the path of less resistance. Ano yung pangalaman? Bakit temptation? Because of what? Okay, yung malapad na daan ay lugar na what? Walang gaanong pumipigil. Dahil sa Biblia, sapagkat maluwang ang daan, malapad ang pintuan na patungo sa kapahamakan at mas marami ang doon ay pumapasok. Diba naman? Yung daan patungo sa kapahamakan, yung daan patungo sa kasalanan, mas maraming pumapasok. Okay? Broadway. Sapagkat ito yung popular way. Mas maraming tao doon, mas maraming sikat doon. Okay? Now, ngayon, sa kabilang lahat, sa verse 11, muli, ay makikita niyo po itong si Joshua. Okay? Yes, bagamat siya po'y yaman pa lamang, but Joshua, ibig makita niyo, had a heart for God. Kabataan, pero meron siyang puso na para sa Panginoon. Makikita niyo sa verse 11, di ba? Na gaano man katagal itong si Moses na makipag-usap sa Diyos doon sa tabernakulo, yung kanyang servant na si Joshua ay hindi umaalis. Nakikita po yun? Nagbabantay. Nakikita po? Now, let me remind you, okay, samantalang yung mga Israelita doon sa parang ng mundo, natatakot. At nakipag-usap at hiniling pa nila kay Moses na Moses, ikaw na lamang ang nakipag-usap sa Diyos at sabihin mo sa amin anong sinabi niya. Kasi baka kami mamatay. Tapos iba yun?
Dati kung makipag-usap ang Diyos ay dinig nilang lahat. Ano ba? Pero sa panahon nag-request sila, Moses, ikaw na lamang. Ay mga iba ayaw nila. Samantalang si Joshua, natin po, sa karamihan, siya lang yung kasama ni Moses. Si Moses nasa loob ng tabernakulo, si Joshua nasa pinto. Hindi umaalis. Nakikinig ka sa akin? Now, anong meron si Joshua? Heart for what? Palakas. Heart for God. Okay? Meron siyang puso na para sa Panginoon. Ha? Kaya sabi dito, ay ibig kong tignan natin ito pong buhay nitong si Joshua na may puso na para sa Diyos. Alright? Number 1, Exodus chapter 17, 9 to 14. Chapter 17, that's kayo, and verse number 9. Anong ibig natin sabihin na that Joshua, okay, is a young man who had a heart for God. Okay, 17, 9 to 14. Verse number 8, then came Amalek and what? And fought with Israel in Rephidim. Verse number 9, at sinabi ni Moses kay Joshua, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Okay? At si Joshua nga, pumili ng kalakihan at nakipaglaban sila. Nakipaglaban sila. Okay? Na para sa Panginoon. Gayon ginawa ni Joshua. Gaya ng sinabi ni Moses sa kanya at lumaban kay Amalek. At si Moses, at si Hur ay sumampa sa tuluktok ng burol. Ibig ko makita nyo, no? Sa buhay ni Joshua. Okay? He had a heart to war. Take note isa na. Joshua had a heart for what? Yes. Meron siyang puso na makipaglaban. Bagamat kabataan pa. Okay? Meron siyang heart to war. Alright? Yes, Christian, listen carefully. We need young people. Sa ating church, kailangan natin ng young people who are not afraid, nakikinig niyo sa akin? Who are not afraid to stand and fight for what is right. Okay? We need young people who are not afraid na manindigan at ipakipaglaban kung ano ang tama. Nakikinig ka sa akin? Amen? Okay, kasi tama mga nakaraan pa na marami tayong kabataan, hindi po ba? Tama naman ang ginagawa, nag-church, nagsusurinig, pero nung pagbawalan at nung magalit, tumigil. Hindi tayo nanunusun na lumabot na makigamit palatuloy sa matanda. Pero ibig natin makita kung kahit papaano na sa Diyos naman yung ginagawa mo. Bakit hindi mo ipaglaban yung para sa Panginoon? Alright, we need young people who are not afraid to stand and fight for what? For what is right. Amen? Amen, kasi? Doon sa lumban, matutuwa ka. Sa tuwing linggo-linggo lang meron testimony. Sa tuwing may testimony, may mga kabataan na nagka-testimony, sa tuwing may testimony talagang bumabaha ng luha. Talagang bumahabol. Talagang may mga nakakunta. Okay. Iniiyak kanila yung pamilya nila. Iniiyak kanila yung nanay nila. Iniiyak kanila yung tatay nila na gusto nilang magmadala sa church at maligtas. Okay, matutuwa ka. Kaya nung nakaraang Mother's Day, talagang hagulgulan doon. Maging yung Father's Day, hagulgulan din. Andun yung ama nila, andun yung nanay nila, at lahat nag-iiyakan. Amen? Bakit? Kasi
ipinakipaglaban nila talaga na yung kanilang mga magulang, ipinagpray nila, ipinakipaglaban nila na makadalo yung magulang. Kaya tuwang-tuwa sila. Amen, isa? Amen? You see, we need young people who are not afraid to stand and fight for what is right. Okay? Kaya sabi ko isang araw sa ating member, yung nanay mo, nadala mo na rito, magpakita ka ng mga testimony. Baka ikaw ang nakapagdala sa nanay mo, ba't na huli, ikaw rin ang dahilan para tumigil siya. Alam mo ibigay siya? Joshua had a heart to war. Okay? Sa panahon ito, hindi popular yung manindigan ka para sa Diyos. Di ba? Amen? Sa panahon ito, hindi popular na mapakinggan mo, sabihin mo na, na ayaw ng Diyos ng homosexual. Hindi popular. Are you listening to siya? Amen? But we need young people na mayroong puso na ipakipaglaban ang para sa Diyos. Okay? Kaninang hapon, ang topic namin sa room ay about God's will. Sabi ko, may mga mangyari na may mga member tayo dito, kabataan man at hindi mga kabataan na may mga tao na nakikipagrelasyon sa hindi pa nakikita sa personal. Nakikinig ka sa akin? Picture lang nakikita sa nakikipagrelasyon. Hindi ka tinuan yun. Sira ulo ng gano'n. Kasi, kabataan nga, minsan hindi kabataan. Di ba? Nakikipagrelasyon. Okay, tuntua. Pero may big boyfriend ako. British. Nung magkita, Nigerian pala. Di ba? Okay, dinagalit, asar. Okay, iba't may boyfriend ako ngayon, Canadian. Nung magkita, Bombay. Di ba? Listen, totoo ito. Nakikipagrelasyon. Minsan, hindi na makalas. Nakwartahan na siya. Nagkatahan. Listen, ba't ka makikipagrelasyon siya? Hindi mo nakikita. Nakita mo na sa Facebook na maganda? Kadali-dali naman kulin yung picture hanggang ni Paul. Dito mga ito, ilagay mo sa picture, kahit pangit ka, di mo maganda ka na. Tama, di ba? Amen? Tayo bilang Kristiyano, sa Biblia, okay, Biblia is what? Okay, huwag kayong mamman. Di ba? Being not unwise, but understanding what the will of the Lord is. After salvation, di ba? After salvation, ano ang pinaka-important dapat natin gawin? Alamin mo at gawin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Okay? Hindi ka tayo para mabuhay pa para sa ating sarili, tama ba? Kundi mamuhay tayo para kay Kristo namatay at nabuhay ng muling ala para sa atin. Alright? Tatanong natin isang kailangan. Okay? To stand and fight for what is right. Okay? Hindi sa papunta sila doon, pupunta ka rin doon. Hindi sa mga ginagawa nito, gagawin mo rin. No. As a Christian, meron tayong dapat ipakipaglaban ang salita ng Diyos at kung ano ang kalooban niya para po sa atin. Okay? Yes, Joshua had a heart for God. Okay? Meron siyang puso na makipaglaban na para sa Panginoon. Ikaw ba ngayong gabi? Meron ka bang puso na para sa Diyos? Handa ka bang tumayo na para sa Kanya? Handa mo bang ipakipaglaban yung kalooban ng Diyos? Papaano kung tutulang ka nila? Papaano pag pinagtatawanan ka na nila? Papaano kapag ito ang gusto mo pero hindi pala ito ang gusto ng Diyos para sa iyo? Sino mo sunod? Okay. Joshua had a heart for God. Secondly, natin po sa verse 33:11, balikan niyo po ulit.
11, okay? And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend, and he turned again into the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. Now, ano isang dahilan kung bakit si Joshua ay hindi umaalis sa pintuan ng tabernakulo habang si Moses ay nasa loob at nakikipag-usap? Anong dahilan? Bakit nandun siya? Anong kanyang ginagawa? Naghihintay siya ng order mula kay Moses. Kung ano ang ibig ipagawa o iutos ni Moses para sa kanya. Alright? Now, Christian, number 2. Now, yes, okay, Joshua is a young man who had a heart for God. Okay? And secondly, Joshua had a heart to wait upon God's man. There's a puso to wait upon? Kanino? To wait upon God's man. Okay? Naghihintay siya. Kung ano ang ipapagawa ni Moses para po sa kanya. Alright? You see? So young people, no, ito rin yung ating kailangan sa church. Young people who will love, respect, honor, and follow the pastor. Are you with me? Let me remind you, okay? Nagpapray talaga ng mga leaders pa, natatayo sa ating church. Leader pa, mga leaders pa na mag-handle ng Bible study, isasendot natin. But of course, ibig ko matutuwa nila na you cannot lead kung hindi ka marunong mag-follow. Okay? Hindi ka pwede mag-lead kung hindi ka marunong sumunod. Okay? But Joshua had a heart to wait upon God's man. Now, chapter 23 and verse 13. 24 and verse 13. 24:13. And Moses rose up, and his minister Joshua and Moses went up into the mount of God. Kasama niya pa rin si Joshua, hindi ba? Hanggang umakyat ng bundok. Alright? So ito yung ating kailangan, no? Okay, a young man, okay, who are willing, no, to wait and serve, the man of God. Okay? Napansin nyo, dumating ang time na itong si Moses ay aalis na. Kagad itong si Joshua ang itinalaga ng Lord upang ipagpatuloy yung gawa ni Moses na kanyang iiwan. Bakit? Na-train na siya eh. Nahasa siya kay Moses. Alright? Nakakita ko nung isang batang pastor. At pinakilala niya sa akin yung kanyang isang member ng tatay na nag-surrender para mag-work din sa church. Very natuwa siya. Kaya lang, nung yung pastor rin ay malayo na, nasa isang conference kami, may kasama rin siya mga membro, yung pinakilala niya, talagang pumusta, nag-uutos na rin, inuutosan yung mga baka akala niya kapag kasi nag-surrender para magkagusto, ay commander na siya. Totoo yan. Nahiya lang ko lang sabihan niya, ba't ganun yung bata mo? Kasusurrender pa lang, pinakilala mo na umaputos doon sa mga membro mo. So nabalita ko, dahil sa kanya, hindi nagtagal. Yung nagsurrender na yun, wala na, up and down na. Hindi na makapagpatuloy. Okay. Now, take occasion, si Moses ay great man. Remember, na yung mga Egyptian, talagang bagamat galit kay Moses, di ba? Pero takot sa kanya. Amen? Talagang siya may ginamit ng Diyos mightily. Okay? Yung 10 plagues, siya ang ginamit ng Lord upang ipadala sa Egypt. Nakikinig ka sa akin? Siya rin ang ginamit ng Lord upang iibukad yung Red Sea. At yung 10 commandments sa kanya rin ibinigay ng Lord. Nakikinig ka sa akin?
Pero nung si Moses, ay aalis na. In Joshua chapter 1, pansinin niyo po ang salita ginamit ng Diyos. Joshua chapter 1. Walang binanggit ang Diyos sa kanyang mga accomplishment. Joshua chapter 1. Ano na kayo? Verse 1 and 2. Ready? Now, alright. Okay. Sabi ng Lord, now, after the death of Moses, ano sumunod? The servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Nakati nyo? Walang binagdagan sa kanyang mga accomplishment. Anong tawag lang niya kay Moses? Ito, my servant. Moses, my servant, is dead. Okay? Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Okay? Kaya dumating ang time na itong si Joshua ang papalit. Of course, ang title niya is the servant of the Lord. Okay? Now, bakit siya hinila ng Lord? Kapalit mo, bakit si Joshua, pero siya pa, ano kasi puso? A heart. Number 2, a heart to what? To wait upon God's man. Nakatihin po yun? Hindi yung kinahiya. Ngunit kagalakan yung paglingkuran yung tao ng Diyos na si Moses. Thirdly, Numbers chapter 14 and verse number 6. Anong kasing puso meron si Joshua? Number 1, a heart to war. Number 2, a heart to wait upon God's plan. Number 3, a heart to wait upon God. Okay? Joshua had a heart to wait upon the Lord. Alright? Now, naalala niyo ba? Nung si Joshua lamang at si Caleb ang ipinahintulot ng Lord na makapasok sa promised land. At the rest ay namatay na sa wilderness, hindi nakita, hindi nakatapak sa lupang pangako. Remember that? Only Caleb and Joshua. Alright, bakit? Sapagat isang bagay, ibig ko makita nyo, okay, Joshua had a heart to wait upon the Lord. Okay? Okay. Nagpakita ng kawalang pananampalataya itong Israel. Ang sabi nila, hindi din kaya yung mga tao doon. Mas higit silang malakas sa atin. At mas matataas ang kanilang pader. Pero ang sabi ni Joshua, huwag kayong ganyan. Kaya natin sila. Okay. They are bread for us. Remember that? They're bread for us. Ang sabi ng Lord, ipakikipaglaban tayo ng Panginoon. Ano pa sabi ni Joshua? Okay? Ang Diyos ay suma sa atin. Ipakikipaglaban tayo ng Diyos. Ano ba nakita? Meron siyang, okay, Diyos will have a heart to wait upon the Lord. Okay? A heart to wait upon the Lord. Okay? Sabi ng Bible, they that wait upon the Lord. Are you listening to that? Okay? Now, ano bang ibig sabihin ng heart for God? Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng heart for God? Okay? Now, this is in Psalms 84, Psalms 84, verse number 1 to number 2, si David ay tao rin na may puso sa Diyos. At makikita mo kay David, ano ang ibig sabihin ng heart for God. In verse 1 to number 2, makikita niyo po, it is a heart that felt the need for God's presence. Okay? A heart that felt, ito yung puso na nadaraman niya yung pangangailangan niya ng presensya ng Diyos. Meron siyang desire for God. Okay? A desire for God. Now, Psalm 84, verse 1 and 2. Tignan niyo po. Anong ibig sabihin ng tao na mayroong puso na para sa Diyos? Psalm 84, 1 and 2. Ayaw po lahat. Ready? Okay, verse number 2. My soul is what? Longeth. Longeth, yeah. Even fainted.
For the courts of the Lord, my heart is what? My heart and my flesh is what? Crying out for what? For the living God. Nakita mo yun? Meron siyang pananabik, di ba? Meron siyang desire for God. Okay? Ito yung makikita mo sa isang tao na mayroong puso na para sa Panginoon. He desire, meron siyang desire for God. Namatanong ko yung kapatid, no? When was the last time na sinabi mo na gusto ko talagang lumuko sa Diyos? Meron ka bang ganyang prayer? Nagkaroon ka ba ng ganyang klaseng pagnanasa na gusto kong makilala pa ang Diyos? Gusto kong lumako sa kaalaman? I want to pray more. I want to grow in the Word of God. Meron ka bang longing na ganyan? Nagkaroon ka ba ng ganyang klaseng desire? Na gusto kong matuto pa. Gusto kong magawa, ginagawa ni brother ganun. Gusto kong makapaglingkod na gaya ng ginagawa ni brother ganun o sister ganun. Kasi ang tao na mayroong puso sa Diyos, no? Meron siyang damdamin, no? Okay? At hangarin, ano po, na lumago, at maging close sa kanyang Panginoon. Pangalawa, no, it is a heart that was fixed on God. Pag sinabing a heart for God, no, it is a heart that was fixed on God. Fixed on God. Notice 57 verse number 7. Psalm 57 and verse number 7. Tayo na, sabi sa Bible, ready? My heart is what? Fixed. The word fixed means steadfast. Ano yung fixed? Steadfast, di ba? Matatag. Okay? My heart is fixed, oh God. My heart is fixed. I will sing and give praise. Nakita mo? Matatag. No? Kaya ang isang katao, no? Ang isang Kristiyano na meron siyang heart for God, hindi siya yung ngayon ay alive na alive, ngayon ay masiglang sa Diyos, sumunod na linggo, wala na. Hindi siya gano'n. Okay? Na isang araw ay alive for God, isang araw ay wala na. Hindi siya gano'n. Okay? Sapagat yung kanyang puso is what? Ano yung kanyang puso? Fixed on God. Matatag. Diba? Hindi natitina na para sa Panginoon. Okay? Kaya si Joshua, yes, bagamat kabataan pa lang, pero makita mo yung isang puso sa Diyos. Alright? Okay? Handa niyang ipakipaglaban ng Panginoon. Ano pa? Handa niyang paglingkuran yung tao ng Diyos. Ano yung pangatlo? Okay? Okay? Handa siyang maghintay na para sa Panginoon. Okay? A heart to wait upon the Lord. Okay? Now, okay, another thing, no? Okay. To wait upon God, lagyan niyo po, to wait upon God also means what? Trusting. To wait upon God means also trusting. Secondly, seeking. Thirdly, praying. And then number 4 is what? Serving. Serving. Ito yung puso na naghihintay sa Panginoon. Okay? Okay? Sapagkat pangatlong bagay, no? Anong ibig sabihin ng heart for God? Number 3, it is a heart to wait upon the Lord. Okay? A heart to wait upon the Lord. Naghihintay na para sa Panginoon. Ano sabi ko ngayon? To wait upon God means what? Trusting. Ano yung pangalawa? Seeking. Pangatlo? Praying. Pangapat? Serving. Serving. Okay? Naghihintay ka. The Lord, what will thou help me to do? Lord, narito ako, pag-utusan mo. Nakon niyo po ako? Nakon niyo po ako? Yes. Ito yung naghihintay sa Panginoon. In Psalm 27, verse 1 and 2, because trusting God, no, dispel
and despair. Tingnan po, Psalm 27. Kaya kung bakit importante talaga na tayo po ay may puso sa Lord at marunong maghintay sa Panginoon. No? Ito po'y para din sa atin naman talagang ikabubuti. Psalms 27, verse 1 and 2. Tayo po lahat, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is what? That's the strength of my life. Of whom I shall be afraid. When the wicked, even my enemies, and my foes came upon me to eat my flesh, they stumbled and fell. Okay? Kaya nga, to wait upon God means trusting Him. Trusting Him. Nagtitiwala ka sa Kanya. Naghihintay ka sa Kanya. Amen, minsan? Amen? Naghihintay ka. Alright? Pangalawa, ano yung pangalawa? Seeking. In verse number 4 tayo lahat. Wanting, have a desire of the Lord, that will what? Na aking hahanapin. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the, and what? To inquire of His, in His temple. Nakita mo? Hinahanap mo yung kanyang kalooban. Naghihintay ka sa Kanya. Alright? And verse number 7, it also means what? Praying. Praying. Okay? Ito yung makikita mo sa tao na mayroong puso sa Diyos. Alright? Okay? Naghihintay sa Panginoon. Verse number 7. Kailan? Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me. When thou said, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I see. It also means praying. Praying. Nagpe-pray ka. Nananalangin ka at naghihintay ka na kasagutan ng Panginoon. Alright? So, hindi ka magmamadali. Hindi mo papangunahan ng Diyos. Bakit? Kasi may puso ka sa Panginoon eh. Marunong ka maghintay. Alright? Alam mo na higit siyang mas marunong, higit niyang alam kung anong mabuti para sa iyo kaysa sa pagkakaalam mo sa sarili mo. Praying, then what? Serving. Serving. Okay? Naglilingkod ka. Alright? Okay? Naghahanap ka kung sa papaanong paraan mo mapaglilingkuran ang iyong Panginoon. Yes. Kaya nga si Joshua, bagamat young man, pero meron siyang puso sa Diyos. Okay? Marunong siyang maghintay sa Panginoon. No? And then, number 4, a heart to worship. A heart to worship. Kinakita niyo na habang si Moses ay nasa tabernakulo, naroon din siya. Habang si Moses kausap ang Diyos, nakatayo siya diyon, naghihintay. Okay, ano ba kita? Meron siyang heart to worship. No? Meron siyang puso. Meron siyang puso ng isang mananamba. Makikita mo sa kanya, yung tinatawag na tunay na mananamba. Nalisig kami kasi, okay, we need young people who are not ashamed. Are you with me? Kailangan natin ng mga kabataan who are not ashamed to openly worship God. Hindi niya kinakahiya yung kanyang pagsamba. Hindi niya kinakahiya yung kanyang Bible. Hindi niya kinakahiya yung panalangin o siya nag-pray. Hindi niya kinakahiya no, maging yung kanyang mga kapatiran sa church. Okay, bakit? Anong kasing puso na siya? A heart to what? Yes, a heart to worship. A heart to worship. Okay? Sabi ko nung young people pa ako, talagang binabangin ko lagi, ganda ko lang. Lord, salamat po. Ako ay naging Baptist. Hindi lang basta Baptist, hindi Bible Baptist. Siguro kung naging Pentecostal ako,
o JIL o charismatic, ikakahiya ko yun. Amen, Christian? Amen? Alright, salamat Lord. Kabilang ako sa pamilya mo. Nakaunawa ako. Okay? A heart to worship. Okay? Can you imagine? Isang pamilya tayo ng Diyos. Amen, Christian? Amen? John 1:12, but as many as receive Him, to them give Him power to become what? To become the sons of God. Kaya kita mo kung magtawagan tayo, kuya, ate. Amen? Amen, Christian? Sapagat magkakapalit tayo sa Panginoon. Amen? Amen? O, ang isang tao, the moment nasa pinalitas kaagad siya, anak ng Diyos. Kaya magkakapalit tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Hindi kapatiran ng mga Muslim, hindi kapatiran ng mga Katolik. Ang kapatid natin, yung kapwa natin, ligtas mananampalataya. Okay? Kaya sabi ko, huwag kayo maniniwala sa media. Nung nakaraan na may mga, ang tawag doon yung piyesta ng Muslim. Ang tawag doon sa Muslim, kapatid ng Muslim. Hindi natin sila kapatid. Sapagkat ang Diyos ng Muslim ay hindi yung Diyos natin. Ito ang maganda. Okay? May mga Christian na ibig din ang palabasin na iba lang daw ang tawag ng Muslim sa Diyos. Tayo, ang ating tawag ay Diyos Ama at Hesus Kristo. Sa kanila daw ay Muhammad tsaka si Allah. No. Okay? Ang Diyos ng Muslim ay hindi yung Diyos na tinuturo ng Bible. Okay? Ang Diyos ng Muslim ay Moon God. You see? Amen? And they worship death. Uli ba? They worship death. Sinasamba nila ang kamatayan. Ano ba niniwala na? Kapag sila'y namatay, alang-alang sa kanilang pananampalataya, ano saan sila pupunta? Sa paradise. Yung mga namatay na para kay Allah, ay may naghahantay ng ilang virgin, diba? 72 virgins. At puting kabayo. Kaya nagmamadali silang mamatay. Nakikinig ka sa akin? No, meron bang ganang turo ang ating Bible? Wala. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? So, okay, kaya hindi natin sila kapatid. Ang Diyos nila ay demons. Ang Diyos natin ay true and living God. Okay? Amen? At ang Diyos natin ay naghahanap ng what? Isang Kristiyano na mayroong heart to what? Heart to worship. Hindi ikinakahiya ang Panginoon. Hindi ikinakahiya ang Bible. Hindi ikinakahiya ang prayer. At hindi rin ikinakahiya ang kanyang kapatiran. A heart to worship. A heart to worship. Number 4. Numbers 32 and verse number 12. Numbers 32 and number 12. Ay po lahat. Said Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua, the son of Nun. Alright, now, binanggit na ng Panginoon na itong dalawang ito lamang ang makapapasok doon sa promised land. Si Joshua, si Caleb. Okay, anong dahilan? Okay, for they have what? For they have wholly followed the Lord. Nakita mo? Okay, for they wholly followed the Lord. Alright? The word wholly means completely. Ano yung wholly? Completely. Pangalawa ay unconditionally. Pangatlo ay what? Radically. Completely, unconditionally, and radically. Okay? You see, ito yung ating kailangan sa church. Okay? Mga miyembro na talagang handang sumunod sa Lord completely and unconditionally. May blessing mo wala, susunod ako sa Panginoon. Okay? May hina man ang malakas ako,
gagawin ko anumang kalooban ng Diyos. Okay? Completely, unconditionally. Okay, ano pa? Radically. Isipin na radically. With all their energy. Energy siya? With all their what? Energy. Buong lakas. Buong giting. Buong sigasig. Energy siya? Ito yung ating kailangan. Okay? Ito si Joshua. Alright? Meron siyang puso na para sa Diyos. Okay? Kaya dahil dito, kita mo, ipinangako ng Lord, okay, ikaw kayo. So Joshua, Caleb, kayo ang makakapasok sa promised land. Alright? Sabagat nakita ng Lord na talagang buong puso nilang sinunod ang Panginoon. Amen ko siya? Amen po ba? Number 6. Joshua chapter 1, 2, and 9. A heart to take up the word. A heart to take up the word. Alright? Okay. Nung sinabi ng Lord, okay, Joshua, Moses, my servant, is dead. Ngayon, magbangon ka, at ikaw ngayon ang bumumuno. Okay? Ikaw ngayon bumumuno, upang ipasok mo ang Israel doon sa lupang ipinangako ko sa land. Bakit yun? Walang reply mo si Joshua. Nakikinig ka sa akin? Talagang kaagad, dinampot niya yung trabaho na hindi natapos ni Moses. Okay? Ito yung tao na mayroong puso na para sa Panginoon. Handang maglingkod. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka? Handang damputin yung pinagadampot ng Lord. Yes, a heart to take up the word. Okay? Handang magsabisyo. Handang mapawisan. Handang mapagod. Emigration, kung ito ay para sa Panginoon. Yes, we need young people, we need members, we need Christians who will take the place. No? Okay? Na kung sino mga yung handang humalili. No? Kung siya dapat na humalili upang ituloy yung gawain na yan. Okay? A heart to take up the word. Ngayong gabi, okay? Meron ka bang gantong klaseng puso na para sa Panginoon? Meron ka bang desire na Lord, gusto kong maging kagamit-gamit pa sa iyo. Lord, gusto kong lumago pa sa kaalaman mo. Lord, gusto kong tumingay pa sa pananampalataya. Nakikinig ka sa akin? Yan ba naging laman ng iyong panalangin? Yung bata Kristiyano ko, kasi napakinggan ko yung prayer ng iba, akala ko tama. Meron isang, anong prayer request mo? Prayer request mo, please pray for me, nabigyan ako ng Lord ng wisdom. Yun din ang prayer ko. Lord, bigyan mo ng Lord ng wisdom. Yes, sabi ko, salamat na lamang may nagtuwid sa akin. Sabi niya, Brother Ronnie, okay, huwag ka mag-pray ng wisdom. Basta maging prayer mo, maging kagamit-gamit ka lang sa Lord. Ay, totoo naman. Nakikinig ko yun? Kasi nakita ko yun sa 1 Corinthians na pinili ng Diyos yung kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain yung matatalino. Pinili ng Diyos yung mga taong mahihina upang hiyain yung malalakas. Amen? Sapagat sa kahinaan ko at sa kakulangan ko, siya ang kaligtagan ko. Siya ang kalakasan ko. Anong kailangan lang? A heart for what? A heart for what? A heart for God. Anong kailangan lang? Yes, makita lang sa atin na mayroong puso na para sa Panginoon. Amen? In the book of Proverbs of the Lord, my son, give me thy what? Dito mo? Anong hinihingi ng Lord? Anong hinihingi ng Lord sa atin? Yung ating puso. My son, ibigay mo sa akin ng iyong puso. Nakita mo, di ba?
Kasi alam ng Lord, na yung puso natin, kung kanino natin ibinibigay. Kaya hinihingi. Maliwanag ba? Yes, is a heart for God. Yan ang meron itong si Joshua. Kaya kita mo, handa siya makipaglaban. Kaya para sa Lord. Ano pa? Okay? Handa siyang maghintay, maglingkod sa lingkod ng Diyos. Alam niya na ang paglilingkod niya kay Moses ay paglilingkod niya sa Lord. Sabang ito yung tao, tinawag ng Panginoon. Amen siya? Amen? Now, alam ba ni Joshua, noong pamanak, siya ang hahalilikin mo, sino niya alam? Basta ang alam niya, paglilingkod lang po ito, tao to ng Diyos. Okay? Ano pa? Okay? Handa siya maghintay sa Panginoon. Alright? At meron siyang puso ng isang tunay na mananamba. Na sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Ano pa? Okay? Isang puso na, okay, na sumusunod sa Lord completely and unconditionally. Amen? Na sa ating pagsunod, ibigay natin ating buong lakas. Maliwanag ba? Amen? Yung ating buong energy. Amen? Kilala naman tayo ng Diyos, hindi mo ba? Na madalas kapag kayong sa sarili natin, yung buong energy mo naroon. Kaya sana, kapag sa Lord, yung buong energy mo naroon din. Amen, Diyos yan? O tayo na rin tumayot na lang.